Uso, lalo na sa mga kabataan ngayon, ang mga t-shirt na ang tema, makabayan. Mapababae man o lalaki, bahagi ng kanilang Japorms ang mga t-shirt na may kulay ng watawat o mga bagay na sumisimbolo sa Pilipinas. Laman ng mga rally noon ang 22 anyos na si Gino at ang lagi niyang suot-suot mga kinolekta niyang t-shirt na merong mukha ng mga banyagang revolusyonaryo na sina Che Guevara at si Mao Zedong. Pero aminado si Gino, parang may kulang. Kung nagsusot ako ng mga foreign personality na shirts, parang may somehow empty spot. Nararamdaman ako na parang kung yung paniniwala ko is pagiging makabayan, bakit ang suot ko pa rin damit? Banyaga pa rin. Kung magsuot kaya ako ng mas lokal na personalidad na damit, mas mapupunan yung nararamdaman ko na kakulangan. Kaya't naisipan niyang mangolekta ng mga damit na ang nakaimprenta mga kilalang Pilipino. Sa araw na ito, titingin at bibili raw siya ng mga pwedeng madagdag sa kanyang koleksyon. Una siyang pumunta sa isang shop sa Makati, ang Team Manila. Ang mga disenyo sa mga t-shirt, bags at wallet na narito, mga mukha ng mga bayaning Pinoy. With nakasalamin. Katulad ng naka-sunglasses na si Dr. Jose Rizal. Pati ang mga produktong Pinoy na Pinoy, naka-imprenta rin sa mga t-shirt. Mga araw-araw na bagay na sa tingin namin, kailangan mas lalong may reflect sa mga t-shirts natin, sa mga damit. Kasi these are things na very, very Filipino eh. Just goes to show yung diversity at saka yung entrepreneurial spirit ng Pinoy na very, very flexible, na very diverse. Ang napili ni Gino, ang disenyo ng lumang salamin ni Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Ito yung napili kong shirt kasi ito yung bagong campaign nila, yung I Am Ninoy, na nabalitaan ko pag bumili ka ng shirt na to, certain percent of the shirt, nakinita na ito, mapupunta sa charity. Ang mga t-shirt na ito, bahagi ng programang I Am Ninoy. Gusto naming introduce si Ninoy sa mga bata. Kung ano yung mga pinaniwalaan at pinaglaban niya. I am a hero, di ba? I am a hero. I do what I believe is right. I do what I believe is good. I fight for freedom. I fight for justice. I am Ninoy. Sunod naming pinuntahan ang tindahan ng t-shirt na madalas suot ngayon ng mga sikat na personalidad. Kabilang na ang mga miyembro ng First Family. Ito ang My Pilipinas Collection. Ang disenyo nito, mapa ng Pilipinas. Ang presyo mula 400 hanggang 700 pesos kada t-shirt. Kaya naging mabili yan kasi yung merong hinahanap o merong pangailangan yung mga mamimili. Kung lalo sa panahon ngayon, siguro kasi isip nila, ano ba talaga tayo bilang mga Filipino? So kailangan nila ngayon ng mga signs o mga batayan kung ano ba talaga sila. Ma'am, sir, t-shirts, pili lang po, may sizes pa. Kung gusto mong tumawad, pwede sa Tiangge. Bukod sa mga t-shirt na taas noong nagsasabi ng probinsyang pinagmulan, may mga damit din na ang nakaimprenta, mga pagkaing sariling atin. Pati nga ang trainer ni Manny Pacquiao na si Coach Freddie Roach, merong ganitong t-shirt. Right now, is it his left hook or his right hook? 250 pesos kada t-shirt. Meron ding mga jersey at jacket na ang design mismong watawat ng Pilipinas. Pero paalala ng National Historical Institute, may batayan sa paggamit at pag-imprenta ng ating watawat. Ito. Kung yung sagisag lang ng flag, kalamaw yung sun and stars, okay lang yon. Huwag yung talagang buong-buo na flag, nakitang-kita mo na Philippine flag. Kasi bawal yung
labahan, bawal tapakan. Kasing halaga naman ang ating watawat kung bigyan ni Ronnie ng importansya ang kanyang mga t-shirt. Paborito raw itong pasalubong ng ating mga kababayan sa Amerika. Kakaiba, ganyan, di ba? Talagang nire-represent mo yung sarili mo as a Filipino. Pag meron kang ganyan. Pag meron kang Filipino na damit. Pero ngayon, hindi lang siya bibili ng t-shirt na ipapadala niya sa kanyang ama sa Amerika. Para mas maging personal, pipinturahan din niya ito ng napili niyang design, ang alibata o ang katutubong alpabetong Filipino. Gusto kasi niyang maging unique ang isusuot ng kanyang ama. Yung hindi basta-basta nabibili sa mga department store. Sa ganitong paraan, hindi lang daw niya maipapadama sa kanyang ama ang pagiging makabayan niya, pati na ang taus-puso niyang pasasalamat para sa lahat ng sakripisyong ginawa nito sa ibang bansa. Ang ginawang t-shirt ni Ronnie, agad na natanggap ng kanyang ama na nasa New Jersey sa Amerika. At bilang pagmamalaki, agad niya itong isinuot. Mga kababayan! Susunod, ang isa pang laban ni Francis Magalona bukod sa leukemia. Ang mygma.com.ph Internet TV may free. Ang tindahan ng 3 Stars and the Sun sa Broadway Studio sa Quezon City. Pagmamay-ari ito ng isa sa mga idolo ng mga kabataan sa pagiging makabayan, si Francis Magalona. Mga kababayan! Ang unang run namin. I noticed that you also use the Philippine map, no? Yeah, the Philippine map, like worldwide represent. Ang ano namin dyan, for example, if you would notice, no, this is the whole map, no, na flat. Dapat ang Pilipinas nandito. Diba? This is Australia, ito yung Hong Kong, dito yung... Yes, Dito dapat Pilipinas. Tinanggal ko dyan, nilagay ko dito. Dinislocate. Kahit sa t-shirt man lang, lumaki yung bansa natin, no? This is from my tattoo. Ang logo na 3 Stars and the Sun, ang disenyo rin ng tattoo ng master rapper. Obviously, you're very nationalistic. Matindi ang pagmamahal mo sa ating bansa. Saan ang gagaling to? Aside, of course, from yung inspiration mo to do your music, no? But why are you this way? Kasi parang, yung Filipino, we always get a bad rep overseas. Parang, they always say, is it safe in the Philippines? Because of the terrorism and all that. And then, we're known to be so-and-so. So I said, I wanted something where Filipinos will wear our clothes and then really be proud of who we are. Hanggang sa huli, ilalaban daw ni Francis ang ating lahi. Nahaharap din ngayon si Francis sa isa pang laban. Kalagayan ni Francis Magalona. Ang kanyang sakit na leukemia. Ang gusto niyang ipaabot sa inyong lahat. I have been diagnosed with leukemia. Sa tulong ng Panginoon, kakayanin ko po ito. Abangan niyo ang aking pagbabalik. Di ko lang kayo miss. Love ko kayong lahat. Ang mga detalye at litrato ng pakikibakan niyang ito nasa kanyang blog. Francis, I hope you don't mind, but people who may watch this interview would probably be asking and would want to know, may panahon pa ba siya and he's in the middle of this battle with a big C? Yes. Right now, I've undergone my second chemotherapy session. I'll be doing my third by December. So far, so good. My doctor has pronounced that my bone marrow is in complete hematologic remission, but I have to maintenance. Maintenance, of course, through chemotherapy, and of course radically change my diet. Iwas dun sa foods that stimulate the growth of cancer cells. So far so good. Like one of our Isa sa mga dinisenyo ni Francis ang tinatawag niyang leukemia shirt. This one would be it's okay. Orange ang kulay ng leukemia. So yan yung leukemia awareness.
Ladies and gentlemen, we got... Kanina lamang ang pagbabalik telebisyon at itbulaga ni Francis M. Matapos ang mahaba-habang panahon na siya'y